Magpasalamat kayo, Panginoon, dahil siya ay walang. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Magpasalamat kayo sa Kanya na Diyos ng mga Diyos. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Pinasasalamatan ko kayo, Panginoon, dahil mabuti kayo. Awitan ko kayo ng mga papuri at taas ng Diyos. Kaya, patuloy tayong magkaroon ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ito'y ang mga handog na nagmumula sa mga labi natin at nagpapahayaan ng pagkilala natin. Purihin mo ang Diyos sa pagkakita ng awit para maganap ko siya sa pamamagitan ng kasasalamat. Halina, buong kalalakan tayong magpuli at magpasalamat sa Diyos na tapat sa lahat ng panahon. Sambahin natin at papurihan ang banal na Ama. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, Aming Diyos, kayo ay samahan sa pagkilala sa iyong kapilang pag-ibig. Sa iyong isipo ang inyong Lord na si Jesus. Taglay niya pag-asa at sa sanglibutan na niloob na at kasawiran. Dahil kay Jesus, ipating ang iwanan para sa sangkatauhan. Upang ang lahat ng pagkilala ay hindi na loobin mo, O Diyos, na aming matubasan ang iyong kabutihan sa pamamagitan ng matapat na paglilingkod sa iyo, sa iglesia at sa komunidad. Hingin mo nawa ang aming dalangin na hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus Cristo. Amen. Ating pong igawad ang pagpapalat basbas sa ating Advent Week. Panginoon namin Diyos, pinupuri namin ang iyong anak na si Kristo Jesus, ang Emmanuel, ang pag-asa ng lahat ng bayan, ang dakilang guro na gumagabay sa amin.
siya na Kristo ng lahat. Panginoong Diyos, sa panahon ng aming pagsisindi sa mga kandila ng Advent Wreath, sa bawat linggo ng pagdatal, naway ang wreath at ang liwanag nito ay maging tanda ng mga pangako ni Kristo na magdadala sa amin sa kaligtasan na kasama namin maglalakbay tungo sa buhay na ganap at kasiyasiya. Dalangin namin ito ng may kapakumbabaan. Amen. Ang pagsisindi ng unang kandila ng pagdatal. Ito ay kandila ng pag-asa. Ang biyaya mula sa pag-ibig ng Diyos Ama sa ating Panginoong Hesus at ang pag-iisa ng Santo Espiritu ay sumaating lahat. Ngayon ang unang linggo ng pagdatal, ang linggo na kung saan ay ating muling pagtitibayin at magsasanay-kawayan kay Kristo Jesus. Ang tagapagligtas ay sisilang, isang hari na nagmumula sa liting-dapi upang mamahala sa mundo at pagpalain ang lahat ng bansa. Sisindihan ngayon ang aming pamilya ang unang kandila ng pagdatal upang ipaalala sa atin ang pagiging handa at pananatili sa pag-asa hanggang sa muli ang pagbabalik. Habang itinadalangin natin ang mga digmaan at kaguluhan na nangyari sa ating kapanahunan, kung saan may mga batang hindi na muling mararanasan ang paglaro. May mga batang wala ng kakayahang abutin ang kanilang mga pangarap. May mga batang hindi na muling mayayakap ang kanilang mga pamilya. May mga batang Pinangalaitang mabuhay at mamuhay ng mapayapa. Dalangin namin na nawa sa araw na ito at sa mga araw ang darating ay mas makita at mawawaan natin ang totoong lalim ng ating ginagawang pagsamba. Patunay na maging tagapagdala tayo ng pag-asa sa mundong balot ng kasilipan at kasamaan. Tayo pong lahat, nakilang Diyos, Ama ng sanlibutan, salamat sa pagdating ng iyong anak. Siya ang iwanan ng sa katauhan, nanulog sa kapiliman, at nanayahuli dahil sa liwanag na kanyang ang Panginoong Panginoon. Walahin ang kapiliman, ang nasimulan, nanubuhay at nananaan sa atin, sa pamamagitan ng pagkikisan at pagdadala ng Espiritu. Amen. Sinusubukan nating manatiling tapat, subalit madalas tayo ay nabibigo. Hinahangad nating maging mapagmalasakit sa kapakanan ng iba, ngunit malimit sa sarili natin ang ating nugunan. Inakala natin tayo ay ligtas sa anumang kapahamakan, ngunit ngayon nabubuhay tayo na nasa harapan natin ang panganib dulot ng maraming mga kaganapan na wala na tayong kontrol. Gayunpaman, nalalaman ng Diyos ang ating kahangalan
ang ating mga kabiguang masunod ang kanyang nais at mga atas. Gayon din, ang ating mga takot at pag-aalinlangan. Ngunit, lagi at sa tuwina ay nakahanda siyang magpatawad sa bawat isa upang hubugin tayo at gawing mga bagong tao. Lumapit tayo ngayon sa harapan ng Panginoon at hayaan ang kanyang Espiritu ay lumikha sa atin ng bagong puso at isip. Magkaroon po tayo ng ilang sandali ng matahimik na paghinilay at ating ilahad ang ating mga narong kakulangan sa harap ng Diyos, sa harap ng ating kapwa. Sa lahat ng sarili, aking nais, maraming mahilig, Kristo ibig. Tunay kang kailangan sa lahat ng oras, pagkalapit mo tunay yaking buhay. Mas talagang namin ay iisip. Ako'y kayakain sa ilalim. Tunay na kailangan sa lahat ng araw at pagkalapit mo tunay yaking buhay. Hatid sa akin ng panahon ng pagkakal ang kaganapan ng pangako, ang pagparito ng Emmanuel, sumasa atin ng Diyos. Tinatawag tayo ni Jesus upang magbantay at maghanda sa muli niyang pagbabalik. Kaya naman, isang tabi ng bawat isa ang anumang bagay na makahahadlang sa matapat na paghihintay. Mga kapatid, paniwalaan natin ang mabuting balita, ang pagdating ni Kristo. Ang dala niya ay habag at biyaya, kaawaan at pagtanggap. At sa muli niyang pagparito, matuwid na paghatol. Salamat sa Panginoon, tayo ay kanyang pinatawad. Bayan ng Diyos, ating damhin ang pag-ibig at pagpapatawad ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbabatian. Tayo po ay magdamitan na mamahal kita sa Panginoon at tayo magkamayan. O mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko ang lalatian niya, o mahal kita sa Panginoon. Oh, I love you! Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw. Ito ang araw, ito ang araw na gawa ng Diyos.
masaya at muling inusan. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Harapan mo natin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa banal na sulatan. Ito ay unang kabalita. Mga pagbabati, pabalita at malasakit ng Iglesia. Lahat po kayo ay sinaanuhan ko po ng Merry Christmas. Lahat po. Tapos, yung mga birthday celebrants. Sa December 16, si Kuya To. Sa December 18, si Brother Rizaldi Pabale. December 20, of course, ang ating pastor. At si Ray Bobinaga. Sa araw talaga ng Pasko, sa 25, si Malaki Joseph, ang ating kapatid na Joseph, na anak ni Ate Yolo, si Malaki Joseph. Na Lord na siya talaga. Sa December 30, si Sister Maita. Bago ka anak, sa healthy baby boy. At sa 31, Sister Mary Joy Lumang. At sa ating Joy, taas sa mga bata. Anyway, tatrapo natin. Tayo po sa salita ng Diyos. So po ay unang meron pa pala mga sa church activities natin, midweek prayer meeting and Bible study every Wednesday. At yung choir practice, Saturday. Kahapon po, ilan lang kami nag-practice kasi malapit na yung ating kantata. Sana naman po. Mamaya, meron din tayo na practice after service natin, after lunch. Meron tayong practice. Sana makumpleto tayo ngayon. Kasi, 2 Sundays na lang, kantata na natin. Diba? Yung children and adult Sunday school, at ito ay every morning, 9 a.m. At ito ay ginagawa sa taas. Kaya, si Sister Joy nandun pa sa mga ayun po, kasi Aaron, Mamukulit lang po ako. Good morning everyone. Sabi ng research natin, dalawang Sunday
Sundays na lang kasama ngayon. Ibig sabihin, ngayon, sa 8, yun na lang yung Sundays natin na titira para ang ating business kantata. Okay, so, yun po, ito po ay paalala dun po sa kumuha ng mga ticket. Sino po yung mga kumuha ng mga ticket? Bayad na po ba? Yes. Okay, yung iba po. O yung iba po, bayad na, yung iba hindi pa. So, pag sumikapan po natin, kasi, ano ba ang ano natin? Report nga ng Board of Dito, kung magkano na yung collection natin. So, meron na po lang tayong collections na 22,600. So, at darating pa po ang mga expenses natin para po sa Christmas kantata. Malapit na po. So, nakakailangan na po tayo ng payment ng mga tickets. So, pwede po ay i-remit na po natin dahil pagkakukulangin po tayo dun sa mga expenses. Kailangan lang pong natin magkaroon tayo ng pera para po dun sa initial expenses natin. So hopefully, kakayanin natin ito. Kaya pakiusap po natin dun sa mga hindi pa nag-release ng ticket kasi December na po ngayon. Kung pwede po within this week, ay manirelease na po yung mga tickets na kinuha natin. At doon po sa mga tickets na kinuha natin, ay ipagpaanyaya po natin sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, mga relatives natin na manood po sa ating Christmas kantata sa December 14 na po ito. So we have barely 7 plus 13 days and ilang days na. 13 days na lang, 13 days before Christmas kantata, no? Hindi 13 days before Christmas. Kaya, panyaya po natin para po may magpakita nila ang ating presentation at kung paano istorya at sa pamamagitan ng mga awit ay ang mga kasaysayan ng pagkatawag ng pagkapanganak ng ating Jesus. Ang title po, iyan po, Halina Emmanuel. So ito po ang panuwagan natin, hindi lamang sa inyo, kung hindi pinapanuwagan natin ang ating mga kapatid na maaari po natin maging kasama sa Christmas kantata na ito. Napakaganda po ng awitin na Halina Emmanuel. Sa Tagalog po ang ating awitin, kaya medyo ang ating Christmas decor. Salamat po, ating Ate B. Nasaan si Ate B? Wala pa? O nasa kuhan? Napagod sa pag-decorate. So, nakita niyo po kasi medyo native yung ating structure. Yes, structure ng bahay. Yung ating disenyo ng ating Christmas theme ngayon. Halina Emmanuel. So, ito po ay pagkanyaya natin sa ating Panginoon na patuloy tayong pagpalagin sa ating mga gawain. At kung paano na ito ay tawagin natin siya, hindi lamang sa kantata na ito, kung hindi sabihin natin Halina Emmanuel. Halina Emmanuel sa ating buhay. So, panawagan po na sa atin yan, natin, at pumasok si Jesus sa ating buhay. So, wag po natin kalimutan, bago po tayo makalimutan yung ating mga payments ng ticket, ay bayaran po natin, yung ating commitment,
ay ating pong tuparin, no? Tuparin, sabi nga natin, ang bagal na kasulatan is full of fulfillment, promises and fulfillment. Kung paano ang Panginoon ay nangako sa atin, lahat ng kanyang pangako ay kanyang ginagawa. So, every promise is to be fulfilled by Jesus Christ. So, ganun din po tayo. Ano po yung pangako natin, ay gawin po natin para po sa ministeryo ng ating Panginoon. So, marami pong salamat. In behalf of our CWA, kay Sister Venus, nais ko pong ipabalita na ang CWA po ay magkakaroon din po ng Christmas Fellowship. At ito po ay gaganapin sa UCCP Sabang sa December 29. Kaya in preparation for this, December 21, in preparation for this, ang CWA po, na ilang members natin dito, ako po at saka si Sister Vivian ay kasama doon sa sayaw dance presentation. Kaya po kami ay may practice sa December 7 sa UCCP Paco ng alauna po ng hapon. So, practice and then the fellowship of CWA at UCCP Sabang is on December 21 at 8 a.m. And then, of course, yung ating pong Christmas kantata. Yan po ang ating pinaka-aabangan, ang ating Christmas kantata. Yun lamang po, sana wala akong nakalimutan. Of course, ang ating okay. Tawagin na natin si Sister Thea para sa pabalita naman ng CEN. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Nasa taas pa po kasi si Ate Joy, dapat siya ang mag-a-announce. Pinatap lang po namin yung mga CEN committee para po sa ating pagpupulong po para sa pag-uusapan po natin ng ating mga Christmas activities at ang nalalapit po na ating every year na children Christmas party. So, dahil po alam naman po natin ang financial status ng ating iglesia, kami po ay kumakatok sa inyong mga puso na kung sino po ang nais na mag-donate. Kasama na din po dito ang mga bata na nasa Pasay City Youth Home. So kung gusto niyo po makipag-ugnayan, ay pwede po kayong lumapit sa akin at kay Ate Joy para po sa mga gawain na ito. At yung mga teachers po ay amin din pong pinaalalahanan na kailangan din po namin ang kapalitan ng magturo para po sa mga bata. Lamang po, maraming salamat. Mapagpalang umaga po at maulang umaga mga kapatid. Good morning! Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sumapit na po ang panibagong yugto at panahon sa ating buhay bilang sa iglesia. At tayo po ay nasa unang linggo na sa buwan ng Disyembre, first Sunday of Advent. At ang binigay kong tema sa atin ng ating conference ay ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan at ang mga pangako niya ay maaasahan. Yan po yung ating 2024 Advent theme. At sa umaga ito, papasalamat po tayo sa ating Diyos dahil napiling po natin ang ating Pastor Joshua at si Mother Ruth. Welcome po ulit. And si Ate, si Ate Jean, yan, okay. So thank you, Ate Jean. At kayo po ay hingi po at pinagaling na ng ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa kanyang tuloy-tuloy na pagkilos sa ating buhay. Nakita ko rin po si Ate Perry. Ate Perry, kumusta na kayo? Thank you very much. At okay na rin kayo?
And of course, ang bawang isa po na patuloy na pinalakas at pinagaling ng ating Diyos mula sa iba't ibang forma ng karamdaman. Ano? Talaga tunay na mabuti ang Diyos, siya ay tapat. At ang ating patugod naman po ay nagdiwang ng kanyang karawan. Ano? Nung nakaraang Miyerkules. Belated happy birthday, Ate Tayman. Okay? Okay po. Meron po akong paalala muli sa ating mga tagapangunan para sa buwan ng Disyembre. Ito po ay tungkol sa ating Sunday services and simbang gabi. Ano po? So, next Sunday po, ang ikalawang linggo ng pagtatal ay ang linggo ng pandaigdigang karapatang pantao, Human Rights Sunday. Sisindihan po natin ang kandila ng kapayapaan. Paalala lang po sa ating pagtugot sa kapatid na Vivian Moreno. At ang pamilya tagapagsindi po ng kandila supposedly ay Nicolas family po today. Kaya lang nagkaroon na po ng pagbabago. Siguro po magkakaroon na lang tayo ng adjustment dyan. Hopefully okay na ang Nicolas family next Sunday. Ano? Napalit lang muna sila ng status. So, ganun din po sa third Sunday, December 15, ang patnugod po kapatid na Thea. At ang tagapagsindi po ng kanila ang Bretanya family. Okay? So, paalala na po, no? December 15. And sa December 22, sa ika-4 na linggo ng pagdatal, ito na po yung ating congregational fellowship at yung sinasabi po ng ating kapatid na Thea, ano po, ay ang ating kapatid na Peter, ang patlugot, at ang tagapagsalita po, ayan, paalala po sa ating kapatid na Venus, ikaw ang speaker natin sa December 22. At ang magsisindi po ng kandila at ang magsasabi ng mga litanya ay ang Moreno family. Okay? So, sa ating pong simbang gabi, ito para medyo maaga ho ang ating paalala. Sa unang simbang gabi, ang ating kapatid na Tom ang patnugot at tagapagsalita po ang ating kapatid na Grace. Sa ikalawang simbang gabi, December 21, ang patnugot kapatid na Giselle at ang tagapagsalita kapatid na Thea. Sa ikatlong gabi, December 23, ang ating pong patnugot kapatid na Neris at ang tagapagsalita ng ating Elder Loida. At ang ika-4 na gabi, yung pong bisperas ng Pasko, ang patnugot po kapatid na Mary Joy, at ang tagapagsalita po ay ang inyong lingkod. Meron din po yung mga snack in charge. Medyo mahaba-haba pa naman, matagal-tagal pa, pero maganda na rin yung pinapaalalahanan natin yan. Okay? So December 31 po, yan, ang ating New Year's Eve service, ikalaman ng hapon, ang patnugot po ang ating kapatid na Grace, at ang tagapagsalita naman po ang inyong lingkod. So yun po ang ating mga nakatakdang gawain para po sa buwang ito ng Disyembre. At sama mo natin sa panalangin, siyempre, ang ating nalalapit na Christmas kantata at ang iba pang mga gawain tungkol sa ating local church. At sa ating naman pong conference, Pastor Joshua, meron tayong Christmas fellowship sa darating na Sabado. Ang upo ay magagawas na po ng Christmas fellowship sa PCU Auditorium, Manila. Ano po? So punta-punta kayo doon, Pastor. Kasumami ron, ha? Sa Sabado po, alas 8 ng umaga yan sa PCU Manila Auditorium. At sa bahagi naman po ng ating conference activity rin, sa darating po ng Webes, alas 8 ng umaga, ay magdadaos po ng 25th liturgical celebration ng IFI and UCCP Covenant. Ano po? So meron pong gawain sa Webes at hinikayat po ang ating mga kaalim ng church at mga church workers na dumalo dito upang daluhan yung 25th year ng partnership ng Iglesia Filipina Independiente at United Church of Christ in the Philippines. Ano po? This coming Thursday na po yan, December 5. At ang ating pong prayer meeting and Bible study ay ginanap noong nakaraang Wednesday sa tahanan po ng kapatid na Thea at Mother Sandra. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga kapatid na dumalo doon at sa masarap na sopas. Meron pa kaming take out. Ano? So sobrang dami.
Thank you very much, mga kapatid. At sa darating po ng Wednesday, paalala po, dito po tayo sa ating church. Okay? Ang ating pong gawain ay sa darating po na Wednesday, December 4, dito po tayo sa ating simbahan. Gaganapin ang ating prayer meeting and Bible study. At yan hindi po, sama natin sa panalangin, ang iba pa natin mga kapatid na patuloy po nagpapalakas sa kanilang karamdaman, ano? At ang kaaliwan naman po at kapayapaan ng Panginoon sa tiyahin ni Vladimir, namatay pa yung tiyahin mo? Okay, so condolences po sa iyong pamilya, kapatid. So, meron pa ba tayo ilang mga pabalita pa at malasakit? Ay, thank you very much pala sa ating kapatid na Tom at Venus sa pagdadaya sa ating altar. Ano? So, maraming salamat at nandiyan kayo. And, kung meron pa po tayong mga, kung parang kulang tayo sa mga Christmas lights pa, ano? O open naman po tayo for donation. Pero sana bago po yung ating ibigay, ha? Kasi pag medyo luma na, delikado eh. Baka magkaroon ng spark, ano? So, medyo less pa, o minimal pa yung ating design o ang ating liturgical symbols sa Christmas dahil po sa nalalapit na Christmas kantata. Ano? After po ng ating Christmas kantata, ay atin na po pupunan, ano? Yung ating mga Christmas decor sa ating church. So, mamaya po, matapos na natin pala ng bahan, ang kapatid na Tricia, dala po nila yung kanilang motor. Ibibibless po natin ang kanilang motor. Ano? And, ipagpaumalig niyo po mamaya, mga kapatid, dahil ng lingkod ay dadako naman sa Tagaytay para ikasal yung aking dating CYF sa UCCT Sulucan na kung saan ako ay nag-intern. Ano? So right after po niyan, ng service natin at yung blessing, pupunta na po ka ng Tagaytay. Ano? Sasama niyo po ako sa inyong kamay. Kung meron pa po tayong pabalita at malasakit, ito na po yung karagdagan pa. Kung wala na po, ating pong bigyan ng daan ang pagbasa sa unang talata ng ating pagninilay. So, umaga nito, tayo po lahat ay tumayo. Unang pagbasa. Paano namin papapasalamatan ng Diyos sa lahat ng kagalakan dudot ninyo sa amin dahil sa inyong pananampalataya. Araw-gabi, kaibig namin pinapanalangin na makasama ulit kayo para matulungan kayo at mapunan namin ang anumang kakulangan sa inyong pananampalataya. Ikinuha kami ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Jesus ang paraan para makapagkariyan sa inyo. Palagulawa at pag-alabing din ng Panginoon ng pag-ibig nyo sa bawat isa at sa lahat ng tao, gaya ng pag-ibig namin sa inyo. At dahil dito, magiging malakas ang loob nyo at magiging banal at walang kapintasan ang inyong buhay sa harapan ng ating Diyos Ama sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Kasama ang mga pinili ang salita ng Diyos. Salamat sa atin. Manatili po tayo nakatayo sa pambasa ng ating Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus ay mula po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kabanatang 21, versikulo 25 hanggang 36. The Gospel of Luke, chapter 21, verses 25 to 36. May mga palatandaang makikita sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Mababagabag ang mga bansa at hindi nila malalaman kung anong gagawin nila dahil sa malalakas na ugong ng mga alon sa dagat. Hihimatayin sa takot ang mga tao dahil sa mga mangyayari sa mundo. Dahil mayayanig at mawawala ang kanilang landas, ang mga bagay sa kalawakan. At makikita nila ako na anak ng tao na dumarating mula sa ulap, na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Kapag nagsimula na mangyari ang mga bagay nito, umasa kayo at maghintay dahil malapit na ang pagliligtas sa inyo.
Ikinuwento sa kanila ni Jesus ang paghahalin tulad nito. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ang iba pang punong kahoy. Kapag nagkakadahon ng mga ito, alam ninyong malapit na ang tag-init. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga sinasabi ng ito sa inyo, malalaman ninyong malapit na ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, matutupad ang lahat ng ito bago mawala ang henerasyon ito. Ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakilanman. Kaya mag-ingat kayo sa huwag mawili sa kalayawan, sa paglalasing, sa pagkaabala sa inyong kabuhayan, o sa pagkaabala sa inyong kabuhayan, at baka biglang dumating ang araw na iyon na hindi ninyo inaasahan. Sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras, palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan. At makatayo kayo sa harap ko na anak ng tao na hindi napapahiya. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Amen.
Worthy is the Lamb. Purihin natin ng Panginoon. Noong nakaraang linggo po ay ating pindiwang ang linggo ng pasasalamat o Thanksgiving Sunday. At hindi inalala ang mga kapatid natin na nagdiwang ng kanilang karawan. At tayo po ay nagkaroon ng patuloy na pagtatalaga ng Diyos ay dapat pasalamatan sa lahat ng panahon at oras. Na ang Diyos ay mabuti, siya ay tapat, at siya ay patuloy na kumikilos sa ating kalagitnaan. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, samahan niyo po kami sa pagninilay ng inyong buhay at pananasalita. At buksan ang aming mga puso't isipan at hayaan ng inyong banal na Espiritu ang mangusap at manguna sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang unang linggong ito ay ating pong pinagdiriwang bilang unang linggo ng pagdatal o First Sunday of Advent. Sa buong Sangha Kristyanuhan, kapatid natin sa Simbahang Romano Katoliko at iba pa mga Kristyanong denominasyon ay sabay-sabay nating ipinagdiriwang ang natatanging araw na ito. At ganoon din ay ating inaalala at ipinagdiriwang naman ang lingkod ng banal na komunyon. At para sa iba, ang panahon ng pagdatal ay isang panahon na kung saan ating ginamang binibigyan ng katangian ang ating kultura bilang mga Pilipino sapagkat nalalapit na ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Subalit bago natin bigyan ng daan ng pagdiriwang at selebrasyon, napakahalagang isipin at pakatandaan na ang kahulugan ng pagdatal ay ang paghahanda. Yung tinatawag po nating preparation. Ano ba ang ating pinaghahanda? Tayo ay tumatanaw at umaasam na darating ang presensya ng ating Diyos na tagapagligtas sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Pag sinabi mo natin paghihintay, iba-iba po ang pagtugon ng bawat isa sa atin dyan. May mga tao pong talaga namang napakatyagang maghintay. Meron namang mainipin. Naalala ko po yung ating Bishop Te Padillo. Nung ako po ay estudyante pa, siya po yung aming CR noon. At siya ang head ng Ministerial Formation Committee. Meron kaming meeting dito sa Cavite. Ang usapan po namin ay 9 o'clock 8:30. Dapat nandun na kami sa meeting place. Na-traffic po ako on my way. Siguro nakarating ako ng mga 8:40 ng umaga. Abay, iniwan po ako. Ang mahal pa naman pamasahe papunta doon sa venue namin. Sabi ni Pasante, naku, pasensya ka na. At ako'y mainipin talaga. Ano mo? May mga tao talagang mainipin. Meron din naman akong kaibigan na maski isang oras ka ng late sa usapan ninyo, nandun pa rin siya. Dahil napakatyaga niya maghintay. So, unang ipinapaunawa sa atin ng unang linggo ng pagdatal ay ang kahulugan ng paghihintay, ng pagtsatsaga. Sapagkat ating inaasam na merong darating na tagapagligtas. At ito ang ipinahayag ni Propeta Isaías. Sa mahabang panahon,
ng kanyang prophecy. Ito ang pinaghawakan ng bayan ng Diyos na merong darating na tagapagligtas. Alam mo ninyo, yung proseso ng kanilang paghihintay talagang mahaba. Yung iba, kinamatayan na nila. Ganon sila katyaga sa paghihintay. Alam mo ninyo ngayon talaga, may advantage na kapag naghihintay ka sa kausap mo. Dahil meron ng chat, meron ng cellphone. Pero dati noon, yung word lang ang pangahawakan mo yung salita lang niya. Kaya dapat magtiwala ka sa kanya na darating siya. Ano? Dati naman po ay wala, madalang ang merong landline, mayaman ka na no, pag may landline ka. Ano? Siguro si Tita may lang may landline dito. And then nagkaroon ng beeper. No? Pero other than that, bago magkaroon ng cellphone, ang pangahawakan mo lang talaga yung salita ng kausap mo. At maniniwala ka at magtitiwala ka sa kanya na darating siya. Yun ang tinatawag nating kahulugan ng paghihintay. May kaakibat ng pagtitiwala sa kanya at may kaakibat na mangyayari ang naturang sitwasyon o karanasan. At ang paghintay nito ay matagal nang inasam ng bayan ng Diyos at nangyari sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Sumunod po, pag tayo po ay nasa panahong ito, ating inaalala na merong sapat na dahilan upang tayo ay magkaroon ng pag-asa. At ang pag-asang ito ay dulot ng ating Panginoong Kristo. So yung tinatawag po nating reason o yung sapat na dahilan upang ating ipagdiwang ang pagdating ng ating tagapagligtas ay naganap sa pamamagitan ng tunay na tagapagligtas. Nangangahulugan na ang paghahanda at ang pagdating na ito ay ating kinikilala na walang ibang tunay na tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. So napakaganda po ng ebanghelyo na ating pinaunawa sa gabing ito, sa umagang ito na ating binasa. Sinasabi po dito na merong ibang mga Kristong pwedeng magpakilala sa atin. Merong ibang pwedeng magkunwari na sila ang tagapagligtas. At ipinapaalala sa atin na tayo dapat magkaroon ng tamang pagtalos. Pag sinabi mo natin pagtalos, yung proper and right discernment. Kung sino ba ang ating tunay nakikilalaning tagapagligtas. Kung kaya ang panahon ito ay ang pagtutuong muli, pagre-refocus ng ating mga sarili sa tunay na tagapagligtas. At walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Totoo na sa mga panahon ito, marami pong nagpapakilala at nagpapahayag ng mga tagapagligtas o umaas ng tagapagligtas. Pag sinabi mo kasi nating tagapagligtas, pwedeng maging tao din yan na tulad natin. Halimbawa, wala ka nang makakain dyan, merong dumating na pagpapala. Pwede mo sabihin na yung nagbigay sa'yo ng pagkain ng tagapagligtas mo, no? At pwede rin namang sabihin mo na yung kapwa mo ay naging instrumento ng Diyos upang ikaw ay makaaway sa isang partikular na sitwasyon. Pero ipinapaunawa ng panahon ito ay ang ating pagtukoy sa tunay at nag-iisang tagapagligtas ng ating buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So dapat kilala natin kung sino ang pinagdiriwang o para kanino ang pagdiriwang at paghahanda nito. Walang iba
kundi sa Panginoon Jesucristo. Sumunod po mga kapatid, ang paghahanda ay kaakibat ang salitang pag-asa. Pag sinabi po natin pag-asa, hope, naalala ko po yung kwento po ng ilang mga nalihis na landas. Ano? Marami po tayong mga patuturo tungkol dyan. At siguro po bawat isa sa atin ay nakakaranas ng paglihis ng landas. Meron po tayong co-worker na talaga namang radically ay binago ng Panginoon. Dahil po sa kanyang dating madilim na yugto ng buhay. I-mention ko na ito si Pastor Grace Sabado. Ano po? Si Pastor Grace po ay tinaguriang Shabu Queen ng Makati noong araw. At siya po ay nakulong dahil po sa kanyang possession. At napakaganda po ng kanyang patotoo sapagkat kanyang idinideklara na sa kabila man ng kawalan ng pag-asa na kanyang nakikita at nasusumpungan, binigay ito ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Yung mga tao sinasabi, ay wala na ikang pag-asa yan. Tama po ba? Minsan ganun tayo eh. Pag may nakikita tayong hindi nagbabago yung tao, wala na ikang pag-asa yung taong yan. Ganyan na lang yan habang buhay. Pero dahil nasumpungan ng ating kapatid na ito, ng ating kamanggagawang ito, ang ating Panginoon Jesus, nagbago ang lahat sa Kanya. At siya'y ginamit at pinasakapan ng ating Panginoon hanggang sa panahon nito. And last 2 years ago, siya po ay inordinahan. Last annual session, inordinahan siya sa UCCP Ellenwood bilang ganap na manggagawa. Sabi niya, alam mo, Pastor Henry, kasi ako po yung nag-service sa kanyang mama, no, nung namatay yung nanay niya. Alam mo ba, Pastor, itong lugar na ito, hawak ko to. Umaabot siya hanggang Taguig. Ang kanyang cloud, ganun siya katindi noon. At talaga namang halos lahat ng mga politiko at nasa law enforcement, yung mga, alam niyo na, mga scalawags dyan, kilala niya. Pero sabi niya, alam mo, Pastor, dumating ako sa point na yung salitang pag-asa, hindi ko na alam kung ano kahulugan ito. At yun ay nasumpungan niya dahil kumilos at pumasok ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay. Nangangahulugan na sa panahon ito, hindi lang natin inaasam na darating ang Panginoong Jesus upang tayo kanyang iligtas, kundi inaanyayahan natin ng ating Panginoong Jesus na muling pumasok at kumilos sa ating kalagitnaan at hayaan na siya ang maghari sa ating mga buhay. Ang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesus ay ang muling pagpapapasok sa Kanya. At pagsasabi ng Panginoon, Ikaw ang tagapanguna ng aking buhay, Ikaw ang tagagabay ng aking buhay, Ikaw ang aking pag-asa, at wala nang iba pa. Nangangahulugan na tayo ang bayan ng pag-asa. Tayo ang komunidad ng pag-asa. At habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, bitbit natin ang salitang yan. Dala-dala natin na tayo ay mga tinawag ng Diyos bilang isang bayan na nagtataguyod at nagbibigay kahulugan ng pag-asa. Mga kapatid, sa umagang ito, nawa, baka niliin natin at pagnilayan natin ang salitang ito. At makita natin ito sa pang-araw-araw nating pagharap sa buhay. May pag-asa.
Kasi medyo nakikita lang natin ang salita nito pag may bagyo, no? Pag-asa. Pero bago na pumain yan, pag-asa DOST na. Sa paghahanda natin sa unang linggo ng pagtatal, may pag-asa pa. At dahil buhay si Jesus, siya ang dahilan ng pagdiriwang nito. Katuwang at kamanlalakbay natin ang isa't isa patungo sa isang pagbubuo ng pamayanang merong bitbit na pag-asa. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Paanyaya sa panahon ito ng pagbabago. Hindi mapakalit ang mga tao sa kanilang mga pinagdaraan. May mga nag-aalingalan at wawalan ng pag-asa. Bababago pa ang kalagayan. Ngunit, alalahanin natin, ang pagdatal ay kanilakan na ang Diyos ay umarito para sa atin. Bakit ang Diyos upang makawin tayo? Ating ialay ngayon ang ating mga utang na utang. Sa Kanya, ako, pupunuin ito ng pag-asa at kaya. Ialay natin ang ating mga
Tinapay na buhay, Sa panahon ito ng pagdatal ng matapat na paghihintay sa muling pagdating ng Panginoon, tayo ay inaanyayahang dumulog sa hapag ni Kristo upang makisalo sa Kanya. Ang ating paglapit sa hapag nito ay kapahayagan ng ating pagnanas na marasan ng Kanyang habag at biyaya, lahat sa katuwang ng sugatan at dugong tumigis para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang dulang nito ay bukas para sa lahat. Sino mang naghahangad na makisalo sa Panginoon ay dapat tapat ang kanyang puso at layunin sa pagdulog. Kakantang kilalanin ang pangangailangang matubos mula sa kasalanan at may pasasalamat at pag-alaala sa dakilang kaloob ng Diyos para sa atin. Kaya madaling ipinapaalala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ng katawan ng dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoon Jesus. Dahil dito, kinakailangan saliksikin natin mabuti ang ating mga sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng Panginoon. Ganito ang isinisigaw ng isang ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Tambakan ang mga libis, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga bago-bagong daan. Tinatawag tayo upang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Ihanda ang daan ng pag-ibig, ang landas ng pagpapatawad. Alalahanan natin dumatal at ay silang sa gitna ng kalimlan ng Diyos na pinagmumulan ng liwanag. Ang asam sa pagdating ng isang manunubos ay dumating na at nabigyan ng katuparan sa pagparito ni Kristo Jesus. At ngayon, tayo naghihintay sa muli ng pagbabalik upang maging hukog ng lahat. Ihanda ang ating mga sarili sa pagtanggap ng biyayang kaloob ng sakramento nito at buong pusong magpasalamat sa Diyos. Nung gabing siya'y ipinagkanulo ang ating Panginoon, ay kumuha ng tinapay at matapos makapagpasalamat sa Diyos Ama, kanya itong piniraso at sinabi sa mga lagad, kunin, kanin ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Pagkatapos ng hapunan, kanyang kinuha ang kopa ng alak at nang makapagpasalamat, kanya itong ibinigay sa kanila at sinabi, inumin ninyo ito. Ito ang aking dugo ng bagong tipan na binuhos para sa inyo at sa marami sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kaya't ating pahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, at si Kristo'y muling magbabalik. Tayo po ay panalangin sa pagtanggap namin ng inyong katawan at ng inyong dugo, o aming Panginoon Jesus. Idulot ninyo ng aming pag-asam sa inyong pagdating muli sa aming mga buhay ay magaganap sa pamamagitan
ng aming pag-alaala sa inyong ginawang sakripisyo at paghihirap para sa amin. Nawa, ipagpatuloy namin ang kahulugan ng pag-asa na dulot ninyo. At ito ang aming maging katangian bilang isang bayang sumasamba at bilang isang komunidad na punong-puno ng pag-asa. Ito po ang aming pagsama panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, bayan ng Diyos, ating tanggapin ang katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sino mang kumikilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ay malugod na ingatan niya ang sinulog sa tulang ng ating Panginoon. Tunay na marapat na tumingin at may kagalakan kami nagpapasalamat sa iyo kahit kailan, kahit saan ang mga makapangyarihan. Lumikha ng langit at ng lupa, sapagkat sinugo mo ang iyong mahal na anak na si Jesus upang kami iligtas sa salat kamatayan at maging tagapagmana ng walang hanggang buhay. Sa kanyang muling pagdating bilang makapangyarihang hukom ng mundo, taos puso natin siyang itanghal at tanggapin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, at hanggang makapagdaos ng aming pag-aalaala sa iyo, Panginoon, sa iyong nagkilaan, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong bukod na anak. Ama naming Diyos, nawa po, Panginoon, kami ay maging karapat-dapat na tumanggap ng mga simbolong ito, Panginoon, sapagkat tunay, Panginoon, na ikaw ay dakila at tapat sa aming mga buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen.
sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa panibagong buhay at lakas na inyong pinagkaloob sa amin upang kami ay sama-samang magpuri at magpasalamat sa inyong dakilang pangalan. Sa loob naman ng daang araw, O Diyos, kami inyong binayaan ng pagkakataon upang aming bigyan ng panahon ang aming mga sarili, ang iba naming mga gawain at paghahanap buhay. At ang araw nito ay aming inilalaan para sa inyo. Sa mga sandali na kami ay nawawalan ng pag-asa, nanghihina sa aming pananampalataya, nawa ay magdulot ng pagpapaalala sa amin ang unang linggo ito, na kami ay isang bayan na tagapaghatid at tagapagdala ng pag-asa. At ang pag-asa ang aming tinanggap ay mula sa inyo, O aming Panginoon Jesus. Ang tunay na dahilan at magiging dahilan ng aming pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sa oras nito, Panginoon, batid ninyo ang damdamin at nilalaman ng aming mga kaisipan. Kayo, Panginoon, ang tunay na nakakaunawa sa aming kalalagayan. Kung kaya dulot ng inyong ginawang kamanghamangang pagkilos sa aming buhay, kami ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa aming Pastor Joshua, na inyong hinipo, pinagaling, at ginawaran ng kalakasan. Higit pa sa aming mga inaasahan ng Diyos, kayo ay nagpahayag at nanatili sa Kanya mula noon hanggang sa ngayon. Kung kaya, dalangin ko po ang kanyang tuloy-tuloy na paglakas at paggaling ng aming Panginoon. Gamitin niyo pa siyang kasangkapan sa pagpapahayag ng inyong mabuting balita ng kaligtasan. At maging daluyan ng pagpapagaling tungo sa aming mga kapatid na nangangailangan. At higit sa lahat, Panginoon, na nangangailangan makasumpong ng kalakasan mula sa inyo. Dalangin ko ang kanyang ina, ang aming Mami Ruth, sa kanilang buong pamilya, maging ang kanyang kapatid na naroon sa Cebu, Panginoon, na nakaranas din ng hamong pagkalusugan sa nakalipas na panahon, ay aming din kinataas sa inyong pangalan, O aming Diyos. Tunay nga na kayo ay tapat, at kailanman ay hindi nakukulang, kailanman ay hindi magbabago. Panginoon, dalay po rin po, iba pa namin mga kapatid, na kapiling namin sa ngayon. Salamat sa inyong pagpapalakas at pagpapagaling sa aming kapatid na Feli. Salamat, O Diyos, sapagkat kanyang nasumpungan ng kagalingan at kalakasan mula sa inyo. At sa iba pa namin mga kapatiran na patuloy na nakakaranas ng karamdaman, pagkakasakit at pangihina ng kanilang lupang katawan, sa inyong pangalan, Panginoon, ay aming inihahayag ang kanilang kagalingan, ang kanilang kalakasan sa mga sandali ito. Panginoon, amin dinudulog ang pamilya ng aming kapatid na Vladimir sa pagpanaw ng kanyang tiyahin. Ang kaaliwan at kapayapaan ng mga Panginoon ang dumatal sa kanilang sambahayan. At kanilang makita ang kahalagahan ng kanilang pag-ugnay muli sa inyo bilang Panginoon, kanilang Panginoon at tagapagligtas. Sa bawat isang nararito, O Diyos, sa bawat kapatid namin na nagdiwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan sa nakalang linggo at sa mga panahong darating, ay aming pinagpapasalamat, Panginoon, ang panibagong buhay na inyong pinagkaloob sa kanila. Kabilang dyan ang aming kapatid na Ime na nagdiwang ng kanyang kaarawan noong nakaraang Miyerkules. At sa iba pa namin mga kapatiran, Panginoon, na tanging ang inyong habag at biyaya ang patuloy nating inaasahan. Ito ang aming pinangahawakan sa mga oras na ito, Panginoon, bilang isang komunidad at bilang isang bayan. Panginoon, itinataas namin sa inyong pangalan ang nalalapit na Christmas kantata sa ilang mga araw na natitirang paghahanda namin, O Diyos. Hipuin po ng inyong mapagpalang kamay ang inyong mga anak na inyong kakasagkapaling upang maging daluyan ng pagpapala at biyaya. Ang inyong mga anak at lingkod na magiging daluyan din ng mga talento at kakayanang iniaalay namin para sa inyo lamang, O aming Panginoon.
gaganapin po ang mismong araw na Christmas kantata at nawa ito'y maging daluyan ng mensahe ng buhay na magdudulot upang may pakilala kayo ng aming Panginoon Jesus sa mga taong hindi na nakakasumpong sa inyo. Panginoon, dalangin din namin ang buong buwan ng Disyembre sa bawat linggo na aming inihahandaman sa mga sarili sa inyong kapanganakan, ang iba pang mga gawain ng iglesia nito, maging ng aming komperensya. Kaya aming tinataas sa inyong pangalan o aming Panginoon. Gamitin niyo rin pong kasangkapan ang inyong mga anak at mga lingkod upang makita o Diyos ang kahalagahan ng aming sama-samang pagtuon bilang isang iglesia at ang aming pakikibahagi sa lahat ng ministeryo ng inyong pinagkatiwala sa amin. Panginoon, aming tinatalaga at ipinagkakatiwala ang aming pinabukasan sa inyo, Panginoon. Sa linggong darating nito, sa buong linggong aming kakaharapin, kayo, Panginoon, ang mangunat mangusap sa bawat isa sa amin. At patuloy namin panghawakan ng pag-asa na tulad ninyo. Panginoon, ang iba pa namin mga kahilingan, mga pagsamo, at iba pang mga naisidulog sa inyo ay inyong tinggil sa mga oras nito. At nawa, aming makita na sa aming pagharap sa buhay, kayo ang pag-asa ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming pagsama at panalangin nang may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa landas ng kawalang katiyakan, maalala naman natin ang Diyos ay minsang nilakad hanggang ito para sa atin. Sa ating patuloy na pagharap sa mga pagsubok at mahirap na kalagayan, alalahanin natin ang ibinahaging pag-asa ng pagsasakatawang tao ni Kristo. Naway maranasan natin ang kalapitan ng Diyos sa kaaliwan ng banal na Espiritu. Humayo tayo ngayon bilang katuwang ni Jesus sa pagdadala ng mabuting balita. Maging tapat na katiwala ng mga tinagap na biyaya. Humayo tayo sa kapayapaan. Ibigin at paglikuran ng isang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.